magandang araw, Marinduque. Isang mainit at masiglang pagbati sa lahat nakatutok dito sa Marinduque News Network. Welcome po sa ating programa, ang kalutang ng pulisya ng Marinduque. Kung saan sa pamamagitan dito, bukas at malaya nating na ipapahayag at naibabahagi ang iba't ibang proyekto, programa at tagumpay at mga accomplishment ng Marinduque Police Provincial Office. Napakinggan din tayo sa Channel 3 Marinduque News Network, pat na rin sa mga social media platform ng MNN Channel 3, Marinduque TV, Marinduque News Network at ang sa aming official page, Facebook page na Marinduque Police Provincial Office. Bago po ako magpatuloy, nais ko munang batiin na isang magandang araw ang ating pinuno ng PNP. Walang iba, si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Sir, ang Officer in Charge sa Chief PNP ng ating kapulisan. Magandang araw dyan sir sa National Headquarters at sa aming Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa na si Police Brigadier General Jovencio Sorvin Badua Jr. Sir. Magandang araw dyan sir sa Kayapan, sa Regional Headquarters po natin. At ganun din po, binabati ko rin po ang bagong talagang pinuno ng kapulisan natin dito po sa Marinduque. Walang iba, ang Officer in Charge natin na si Police Colonel Cornelio Carmen Tadena Junior Sir. Magandang araw dyan sir sa Police Headquarters natin sir. Welcome po rin sir sa Marinduque po. Bagong talaga siya po ang ating bagong talagang Officer in Charge ng Marinduque Police Provincial Office. Sa bayan po, pinabati ko rin po ang ating outgoing kapalitan ni Sir Tadena po na si Police Colonel Arthur A. Salida sir. Thank you sir sa pagsiservisyo sa mga Marinduqueños. Maraming salamat po sa 2 taon po nating pagkasama po rito sa Marinduque. Yan po, binabati ko nga rin po pala ang mga aming Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Virgilio Armadronio Sir, sa aming Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Elmer L. Manalo Sir. At syempre binabati ko rin po ang mga kasamahan ko sa Provincial Community Affairs and Development Unit sa pangunguna po ni Police Major Jerome V. Minjola Sir. At sa aming kasama rin po si Police Captain Lily Jean Nicolas, ang aming Chief PIO. At binabati ko rin po yung mga kasama po natin sa team na po sa office. PEMS Ana Lerejano, PEMS Evangeline Permejo, PEMS Milan Bacomo, PMSG Eugene Malco, PMSG Franklin Orilla, Patrolwoman Genevieve Abelio, Patrolwoman Mary Joy Aliwalas, Patrolwoman Regine Aisel Hernandez at Patrolwoman Annabel Aday. Yun po, siyempre binabati ko rin po lahat ng opisyal at mga kasamahan sa serbisyo mula sa Police Provincial Office hanggang sa 6 na municipal police station natin. Magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat sa patuloy na suporta dito sa ating programa. Ako nga pala ang inyong lingkod at maging tagapagdaloy ngayon ng programa na Kalutang ng Pulisya ng Marinduque. Pala si Police Corporal Jomar A. Revale, ang Public Information Section PNCO ng Marinduque Police Provincial Office. Ngayon maswerte po tayong mga kapanayam ng isang mula sa Gasan, isa mula sa Marinduque Police Provincial Office. Marinduque Mobile Force Platoon. Ito yung mga matitikas na kagwapuan, isang gwapulis ng 2017 at Ginoong Gasan 2015. Sisimulan po natin sa bayan ng Gasan mula sa Municipal Police Station po ng Gasan. Nais ko pong ipakilala sa inyo si Police Corporal Phil Jerome Montiel Mascareñas. Sergeant, pwede ka na magpakilala. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating mga tagapakinig dito sa lalawigan ng Marinduque, sa ating mga kapwa Marinduqueño. At ganoon din po sa ating bagong direktor ng lalawigan, kagalang-galang na Provincial Director na si Police Colonel Cornelio Carmen Tadena Jr. Sir. At sa mga staff officers ng Marinduque Police Provincial Office, sa ating program host na si Sergeant Jomar A. Revale, ang Public Information Section ng Marinduque Police Provincial Office, ang ating Police 2017. Sa amin pong Acting Chief of Police, Police Captain Reynaldo M. Losanta, at Deputy Chief of Police na si Police Lieutenant Alvin C. Almonte. Magandang araw po sa inyo sir. Ako po ang inyong lingkod, Police Corporal Phil Jerome Mascareñas, ang Assistant PCR PNCO ng Gasan Municipal Police Station.
at nandito upang ibahagi ang updates ng peace and order at mga kaganapan, accomplishment ng Gasan Municipal Police Station sa unang linggo ng Disyembre. Yun, ano po, maraming salamat, Sergeant Mascareñas, ano po. Bago tayo magpatuloy sa kanyang mga updates at accomplishment ngayong buwan ng nakalipas na buwan ng Nobyembre at ngayong Disyembre, nais ko rin pong ipakilala sa inyo ang nagmula sa Marinduque Mobile Force Platoon po natin, ang aking classmate, walang iba, si Police Corporal Erickson Ola Lampas. Mate, pwede ka na magpakilala sa ating mga tagapakinig. Thank you, Mate. Sa lahat po ng nakasubaybay sa Marinduque News Network, sa mga taga-suporta ng ating kalutang ng pulisya sa Marinduque, nais ko pong batiin, siyempre, ang ating bagong assign na Provincial Director, Police Colonel Cornelio C. Tadena Jr. At sa lahat ng officers ng Marinduque Police Provincial Office. At ganoon din po ang aking mga mahal sa buhay na inspirasyon natin sa pagtatrabaho sa araw-araw. Ang aking nanay, aking asawa at aking dalawang anak. At special shoutout po sa ating mga solid supporters and followers sa ating Facebook. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga idol. Mag-ingat po kayong lahat. Yun, maraming salamat, no, classmate. Siguro simulan natin muna sa nanggaling sa kay Police Corporal Erickson Lampas, ano po. Ngayon, anong mga update natin sa kalagayan ng ating probinsya sa usaping insurgency o ISO po natin dito sa ating lalawigan? Sa kasalukuyan ay nananatili ang ating probinsya na ISO-free province. Nasa gayon ay tinawag na Safe in Internal Peace and Security. SIPS kung tawagin na, hindi na ISO. Sa kasalukuyan ay nakapag-declare yung ating mga munisipyo ng SIPS na nire-declare na ito ay patunay na talagang payapa ng ating probinsya at wala ng anumang presensya ng mga makakaliwang grupo. At ito ay nakamit natin sa pakikipagtulungan siyempre ng ating mga kababayan na laging nakatutok sa kanilang mga komunidad na kung may mga nakikitang mga hindi kilalang tao or mga armado ay talagang nire-report agad nila sa atin at bine-verify at bine-validate ng ating unit yun. At sa pagbabalidate naman ay yung mga negative, kaya talagang patuloy ang kapayapaan na ating natatamasa sa ating probinsya. Yun, ano po, makita po naman po natin sa kanyang report na tayo po ay nanatiling ISO-free. Kung tawagin po natin sa dati, ngayon po ay SIPS, kundi po Stable Peace Internal Security po. Ito po, nagkaroon po ito ng mga Memorandum of Agreement po mula sa 6 na bayan na kung saan na inadalan po ito ng mga iba't ibang sangay ng mga law enforcement natin, lalo na po ang kapulisan at mga kasamahan po natin sa Philippine Army. Ano po? Ano naman mga accomplishment or activities na kinakandak ngayon ng inyong unit dyan sa PMF? Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng aming unit ng mga preventive patrolling at yung mga pagbisita sa mga mabubundok or malalayong barangay ng ating probinsya. At nakikipag-ugnayan sa mga residente, lalo na sa mga kabataan at sa mga barangay na aming binibisita. Nagkakanda kami ng mga pagpupulong sa mga barangay officials at sa mga kabataan. Nagkakandak din tayo ng mga lectures sa mga barangay upang sa gayon ay maging aware yung ating mga kabataan at mga kababayan sa mga negatibong dulot ng terorismo dahil doon nakatutok yung ating unit sa paglaban sa mga terrorist groups. Nagkakandak tayo ng lecture para sa gayon ay magkaroon sila ng information or background na kung sakali mang may mga maligaw or mag-recruit na mga makakaliwang grupo sa kanilang lugar ay hindi nila tangkilikin at i-report sa atin, sa ating unit, nang sa gayon ay masawatan natin at mapigilan ang muling pagpasok ng mga makakaliwang grupo dito sa ating probinsya. Yun, kita naman natin na kung ano yung mga activities na ginagawa. Ano po, yun po yung mga ginagawa talaga, lalo mo sa mga far-flung barangays na kanilang binibisita. Talaga pong hindi po nila dapat mahikayat po na makaliwang grupo. Ano po. Ano po, ay tungkol lang po sa tinatawag nating RPSB o Revitalize Police sa barangay ng inyong unit. Kamusta naman po ito at ano mang progress na meron na ito ngayon ng itong programang ito? Sa kasalukuyan po yung ating pinagkandakan na barangay sa Barangay Payimugpog ay ito po ay tapos na kung ating sasumahin, pero may order from higher headquarters na wag muna nating alisan. Kaya patuloy pa rin yung pagkakandak natin ng mga activities. Although in total ay tapos na talaga dapat,
bumabalik pa rin tayo sa barangay para sa gayon ay makipag-ugnayan sa mga barangay officials na kung sakali may mga activity sila, kailangan yung ating presensya ay lagi tayong nandun. At nagkakandak pa rin tayo ng doon tuwing may session ng barangay. Yan, nagjo-join tayo para sa gayon yung kung ano yung mga naisidulog ng mga barangay official na mga problema na maaari tayong makatulong na makagawa ng solusyon sa barangay ay ating ibinibigay. At yung sa kasalukuyan po ay may panibagong RPSB na ipapakandak ay hinihintay pa po namin yung approval from the regional headquarters kung sa saang barangay kami magkakandak. Yun, maraming salamat. Ano po, yung revitalized police sa barangay po natin, ito po yung naglalayong pong mapalapit o talagang maibalik ang loob po ng mga mamamayan po na piling barangay na sa PNP, yung po, to win the heart of the community, kumbaga ano po. Dito po nagsasagawa po sila ng mga iba't ibang programa tulad po ng outreach, clean up drive, at iba-iba pa pong mga programa na maibibigay po para sa mga mamamayan ng isang komunidad na napili po. Ano po? Ngayon na po, dadako naman po tayo sa isa po nating bisita mula po sa bayan ng Gasan. Sa pamuno po ni Police Captain Rinaldo Maso dos Santos, sir. Magandang araw dyan, sir, mula sa bayan ng Gasan. Ngayon po, ibabalita po na po sa atin ni Sergeant Mascarinhas ang mga accomplishment sa unang linggo ng Disyembre ng bayan ng Gasan. Yes po, ano po kayo mga accomplishment natin dyan, Sergeant? Sergeant, ngayong unang linggo ng Disyembre, ito po ang aming mga accomplishment sa bayan ng Gasan. Malugod naming ipinapaalam sa inyo na sa unang linggo ng buwan ay nagkaroon ang bayan ng Gasan ng parada ng mga naggagandahang parol na nilahukan ng barangay. Yung pong baga sa aming 25 barangays, lahat po sila ay sumali dito po. Ano po? Pagpapailaw po ng giant Christmas tree at Christmas lights, dekorasyon sa munisipyo. Sa pagdiriwang na po ito ay ang ating kapulisan ay nagpapanatili ng kaayusan ng daloy ng trapiko. Bukod dito, yung ilan po ang ating mga tauhan ng Gasan MPS ay nakiisa sa parada. Nagkaroon din po tayo ng pangumusta sa ating mga PWODs o person who use drugs o drug surrenderers initiated by Dr. Abigail Villarwel of RHU of Gasan. Dito po sa ating pong pangumusta sa ating mga PWODs, isa po ito sa paraan na mamonitor natin yung kanilang mga ginagawa at baka kasi sa panahon na hindi na natin sila nangungumusta maiba na ulit yung kanilang landas. Sa ngayon naman, mas maganda yung kanilang status sapagkat lagi silang umaattend sa aming mga pag-iimbita at nakikisa sila sa ating mga aktibidades. At bukod dito po, maayos at matagumpay na nakapagturo po ang ating kapulisan at sa tulong din po ng Bureau of Fire Protection ay nagkaroon po tayo at binigyan natin ng panibagong kaalaman ng ating Barangay Peace and Action Teams o BPATs. Ito po yung ating mga barangay tanod na pinungunahan po ng ating local government unit ng Gasan. Sa parang pong ito, sa aminin man natin o hindi, pag-usaping mga gulo po, mga away, ang lagi pong nandyan natin is yung ating action man na ating mga tanod. Bukod po dito, syempre tatawag po sila sa pulis. Bago pa po pumunta yung pulis, sila rin po nag-i-initiate na umawat o mag-control at mag-pacify ng situation. Kaya nagbigay po tayo ng ating kaalaman para makaroon po ng kaayusan. Ano po ang isa sa mga bagay doon? Yung pong citizens arrest, yan po. At kung ano mga dapat gawin kapag re-responde sa isang krimen. Ano po? At bukod po dito, bago po matapos ang buwan ng November, pagpasok po ng Desyembre, ay nagkaroon po tayo ng huli na isang individual about sa paglabag sa illegal na droga o Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa kabila nito, ang inyo pong kapulisan ay nagle-lecture ng about sa RA 9165 sa ating pong mga kabataan at NTF-LCAC. Ano po yung ibig sabihin ng NTF-LCAC? It stands for the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.
sa atin pong mga KK members. Yung atin pong KK members, sila po yung ating mga kabataan, kabataan kontra droga at terorismo. Ito po ang ating mga katulong sa pagsugpo sa illegal na droga at lalong-lalo na sa insurgency po na tinatalakay po nating kasama na si Sergeant Lampas. Yun lang po, Sergeant. Ayun, maraming salamat sa mga accomplishments, mga binalita mo na napakaraming mga activities ng Bayan ng Gasan. Nakita natin talagang yung pinukusan nila yung sa BPATS natin, Barangay Peace and Action Team, na kung saan ito po yung mga tanod po natin, member po ng BPATS, kung saan talagang sila muna ang nasa field, kumbaga itatawag sa atin, pero minsan pagdating natin, na-pacify na nila sa tulong din ng mga lectures natin or mga training na ibinibigay tulad mga arresting techniques, handcuffing techniques, mga paggamit ng baton. Yun po. So doon po dito, kaugnay naman sa pamanatili ng peace and order dyan sa Bayan ng Gasan, ano ang mga ginagawa or mga programa or mga gawain ng Bayan ng Gasan para mapanatili natin ang peace and order dyan? Gaya pa rin po ng ating ginagawa sa araw-araw po na ating pagtupad sa ating tungkulin. Ang amin pong laging ginagawa at sinasabi, umaga at gabi po ay patuloy ang pagpapatrolya ng ating kapulisan dito sa Bayan ng Gasan. Isa ito sa paraan na ang mga nais gumawa ng krimen at mga pasaway sa kalsada ay magdalawang isip sapagkat nandyan lang ang ating kapulisan. Nagkakandak po tayo ng mga oplan bandilyo. Ano po yung oplan bandilyo? Ito po yung paraan na gumagamit kami ng mikropono ng mobile patrol para sa malakas na boses at mas madinig ng ating mga mamamayan kung ano yung aming mga sinasabi. Bukod pa po dito sa aming pakikipagdialogo sa mamamayan, yun po ang sinasabi natin na Oplan Bandilyo. Ito po ay para sa mga iba't ibang anunsyo na mula sa pamahalaan, lalong-lalo na mula sa ating kapulisan, yung mga crime prevention and safety tips. Lalo na ngayon sa rento na bare months na, December, malamig ang panahon. Bukod dito po ay marami pong mapang-abusong tao na umaaligid sa ating paligid. Kaya maging alerto po tayo at mag-ingat. Yun. At sa atin naman pong preparasyon sa bagyo, gaya pa rin po ng dati, nakahanda po ang ating mga kagamitan ng ating kapulisan at mga tauhan sa pagsaserbisyo sa ating mamamayan. Nagbibigay din kami ng kaalaman sa pagiging ligtas sa bagyo. At higit pa dito ay nakikipag-coordinate kami sa ating MDRRMO office upang mamonitor ang bagyo. Nitong nakaraan po, meron po tayong tropical depression o yung si Typhoon Wilma. At nandito lang po ang ating kapulisan sa Bayan ng Gasan na nakahanda po lagi upang magserbisyo sa ating mamamayan. Yun po, maraming salamat hindi lang po talaga sa Bayan ng Gasan nakahanda ang buong kapulisan ng Marinduque, kasama po ang Marinduque Mobile Force Platoon na ang ating PMFP, na kung saan ay nakahanda po sa anumang kalamidad na meron po tayo, kasi po na-train din po tayo sa ganyang mga senaryo. Ayun po, katulad nga po, bago po tayo magpatuloy ulit, ibabalita ko sa inyo ang comparative crime statistics po natin, na kung saan ito po yung mga meron po na italang mga kaso or mga reported na mga case po natin nung October versus November 2025. Makita po natin na mas mataas nung October at bumaba ngayong buwan ng November ng 6, 45 dati, 45 sa crime volume, 39 naman sa ngayong buwan ng November. Sa peace and order indicator po natin, may 19 po tayo natalo ng October, ngayon ng November ay bumaba po. Meron po tayong index crime na isa lang po na index crime. Ito po yung index crime dito kay 8 focus crime na po. Meron lang po tayong homicide doon nakaraang buwan. Samantalang po ngayon ay medyo tumaas po tayo. Meron po tayong naitalang isang kaso ng rape, isang kaso ng robbery at 3 theft. Yan po. Sa non-index crime naman po, meron naman po tayong 19 nung October at ngayon pong November ay meron po tayong siyam. Medyo wapa po tayo ng 10. Dito po sa non-index crime, ito po yung mga accomplishment po ng PNP. Mamaya po ipapakita ko po ito sa inyo kung ano-ano yung mga 9 na ito. Sa public safety indicator po natin, ito po, medyo hindi talaga bumababa.
Sa makita po natin na meron po tayong sa screen, nakita nyo po, ano po, meron po tayong 26 sa noong nakaraang October. Ngayon naman pong November, meron tayong 25. Isa lang po ang binawas. Ano po? Ano ba itong mga public safety indicator or ano ba nakapaloob dito mga case? Ito po yung tinatawag na RIR na po, reckless imprudence resulting in homicide, in physical injuries and damage to property. Ano po? Dito po, meron po tayong 26 nakaraan. Ngayon naman pong November, ay meron po tayong 25. Talaga pong isa lang po, kaugnay po nito, talagang pilit. Ito po yung mga case sa mga kalsada. Madalas ano po, yung mga nagkakaroon ng road crash po, road accident po natin, vehicular accident na po. Kaya po, ang nagiging solusyon po namin dito at ang nagiging ano po natin dito ay paigtingin po natin lalo ang sa pag-checkpoint at same time po, nagkakandak po tayo ng mga road safety seminars. So po, kamakailan lang po ay nagkaroon kami ng tinakil po namin to sa school po ng ESTI, no? Maraming salamat po sa pamunuan ng ESTI sa pagpapa-unlock sa amin dyan sa inyong mga estudyante ng junior at senior high po na nakinig po sa amin ng road safety. Katuwang po namin dyan ang Highway Patrol Group at ang Land Transportation Office po natin na nag-lecture po ng road safety at Republic Act 4136. At noon po, next ko po ay yung titawag po nating mga accomplishment po ng monthly accomplishment ng Marinduque Police Provincial Office. Yan po, ito po itutukoy ko kaninang sa non-index crime na meron 9 tayo. Yan po, may isa po tayo, katulad po, ito yung isa na binanggit po ni Sergeant Mascareñas po, isa sa anti-illegal drugs, nakahuli po sila ng isang individual mula sa bayan ng Gasan. Ano po, congratulations po dyan sa pamumuno po ni Police Captain Reynaldo Maso Los Santos, sir. Nagkaroon din po tayo ng 2 accomplishment no po sa anti-illegal gambling na kung saan naka-rise po tayo ng 10 na katao. Sumunod na po, nakahuli rin po tayo ng arrest of wanted person po, ano po, 4 po. At sa anti-illegal fishing naman po, ay nagkaroon naman po tayo ng 2 operation din po at nagresulta po ng 5 pagkahuli. Ano po, sumunod naman po, ito po yung tinatawag na implementation of municipal ordinance po natin dito na kung saan marami po tayong nasisita na mga nagta-traffic violate po natin. Meron po tayong 580 sa loob ng isang buwan. Ano po, yan po yung mga napagmulta po natin, nabigyan po ng ticket ng municipal ordinance. Yun po, ano po, yan po ang lahat ng naging accomplishment namin sa buwan ng Nobyembre po. Ito po yung isa pong mga naging mga accomplishment po natin. Ngayon po, pupunta naman po tayo sa mga safety tips. Katulad nga po sinabi kanina ni Sergeant Mascareñas na malapit na po ang Kapaskuhan. Ilang araw na lang, ano po, ilang araw na lang po ay Pasko na. Magbabagong taon na. Ito po ay ang Ligtas Paskuhan Theft Prevention Safety Tips po natin. Sergeant, ano ba yung mga tips natin para sa mga theft prevention po para po naman maging bukod sa pagpapatrolya po natin ay lalong maiwasan po natin na hindi tayo manakawan. Yan po. Yun, Sergeant, isa ito sa dapat pakinggan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong malapit ng Pasko. Ano po? Para sa kanilang kaligtasan. Ligtas Paskuhan po, theft prevention and safety tips. Bagamat English man po itong ating babasahin, ay kayang-kaya naman po nating Tagalogin yan. Ano po? At ipaliwanag ng maayos. Unang-una po, be aware while you walk so you can detect potential danger before it might strike. Sa atin naman po, sa ating paglalakad, wag po tayo masyadong, yung parang namamasyal, sinasabi nga ng mga matatanda, namamasyal sa liwanag ng buwan. Kahit pa po dahan-dahan lang ang ating paglalakad, maging alerto po sa paligid. Kung sino po yung bumubuntot-buntot sa atin, at kung sino po yung ating mga nakakasalubong. Sa madaling salita ay maging maingat po, lalong-lalo na kung tayo po ay may mahalagang dalang gamit. Never leave personal belongings unattended. Unguarded things invite the thief. Yun po yung ating mga mahalagang gamit ay wag po nating iwanan basta-basta kung saan-saan. Kung hindi inaasahan na kailangan nating iwanan, lalo-lalo na mabigat, ibili natin sa nararapat na tao. Halimbawa po sa gwardiya ng isang establishmento, at lalo-lalo na po kung tayo may kasama, ay iiwan na lang po natin sa ating mga kasama. Yung pong talagang kayang ingatan yung gamit. Baka naman po mamaya ay
iniwan po natin doon po pala sa 5 taong gulang na kasama natin. Ano po? Doon po sa taong kayang-kayang ingatan po yung ating gamit. Ano po? Wallets and bags are prime targets for hit and run thieves. Keep them with you at all times, leaving them unattended. Even briefly can result in missing valuables. Ano po, yun pong tinatawag natin sa ibang lugar. Kahit dito po, yung mga snatcher po ba. Kumbaga sana may mahalagang gamit po tayo, ingatan po natin, kapitan nating maayos, ilagay sa bag na hindi agad makukuha ng masasamang loob. Never display money openly. Saan po ba tayo kadalasan nakakapag-display ng pera? Kapag nagwi-withdraw po tayo sa ATM machine po, no? ATM machine. Bukod po dito, maging aware po tayo sa ating nasa paligid. Baka mamaya hindi naman yan mga nagwi-withdraw, kundi minomonitor lang yung ating mga pera na wini-withdraw sa ATM. Bukod dito, ingatan po natin bakit naman po kailangan nating ipakita yung dami ng ating pera. Ano po? Yun lamang po at isa naman po dito. Ayun, maraming salamat Sergeant Mascareñas. Ano po? Next naman po natin ay yung malapit na rin po ang New Year. Ano po? Yung sa isa rin po sa mga ligtas paskuhan, safety tips po natin, yung iwas paputok. Ano po? Makita na po natin yun na meron na po tayong mga nagtitinda or maglalabas po ang Philippine National Police ng official na listahan ng mga pinagbabawal na paputok. Ano po, sa mga susunod na mga araw maglalabas po tayo niyan. Abangan niyo po sa ating page kung baka po kasi makabili po kayo or kasi po mag-update po yan. Dahil na po ngayon, may mga iba-ibang pangalan po kada taon na po, may mga lumalabas na pangalan ng mga paputok na pinagbabawal. Kaya po matatili po tayong antabay. Sa ngayon po para po sa mga alternatibong mga para po maiwasan po natin ang mga disgrasya sa paputok, ibabalita na po ito ni classmate Lampas. Sergeant, mate, ano ba mga tips natin dyan para sa iwas paputok, safety tips po natin? At sa nalalapit na parating na bagong taon, narito po ang ating ilan sa mga alternatibong paraan upang ipagdiwang ng ligtas at patiwasay ang paparating na bagong taon. Una, pagdalo sa fireworks display. Kung sakasakali pong magkaroon ng fireworks display sa bawat inyong mga munisipalidad, bawat munisipyo po yan ay siguradong meron. Doon na lang po tayo, manood na lang tayo kasama yung ating pamilya. Nang sa gayon ay makaiwas tayo sa paggamit ng mga paputok. Mas safe pa po pag tayo manonood ng fireworks display na kasama ang ating mga mahal sa buhay. At isa pa dito, paggamit ng turotot. Yan, simula pagkabata naman natin. Yan ay ating kinamulatan na ang paggamit ng turotot. Binibilhan tayo ng ating mga magulang ng tig-iisa. At sa mga anak natin na sumisibol ngayon ay sanayin din natin na ganito ang kanilang gamitin sa pagpapaingay sa bagong taon. Pagpapatugtog ng malakas. Yan, kung may mga sound system po kayo, i-utilize nyo yung mga sound system sa inyong mga bahay. Padagongdungin ninyo ang inyong mga speakers. Nang sa gayon ay maging maingay ang paligid at hindi napaputok ang ating maging pampaingay sa bagong taon. Pag-iingay gamit ang kaldero. O baka yung mga kaldero ay ubos na ang handa. Huwag naman itapon. Pakalampagin natin. Isa rin sa paraan ng pag-iingay sa pagsalubong sa bagong taon. At ang pinakahuli ay pagbusina gamit ang mga sasakyan. Yan, parang sa mga nagmo-motorcade, pag may dumadaanan na motorcade, mga nagbubusina, ganyan po ang gawin natin. Siguraduhin lang natin na hindi natin ibababad, baka kasi masunog din yung kanong ating mga sasakyan. Basta busina lang ng busina, wag yung nakababad na busina, alternate yung pagbusina para sa gayon ay maging ligtas din naman yung ating mga sasakyan. Ilapot, maraming salamat. Yun, maraming salamat. Ano po, nakadalawan tayong ligtas paskuhan, mga safety tips po natin. Una po sa anti-crime prevention tips po natin, sa anti-theft po natin. Sumunod po naman, iwas paputok po sa mga disgrasya po. Sumunod naman po, lulubos-lubusin na po natin na po. Sa mga dekorasyon naman po na di-design po natin, ano kaya Sergeant Mascareñas naman, ni Sergeant Mascareñas naman po ang magdi-discuss sa atin ng mga safety tips sa mga decorate po natin. Ano po? Yan po. Ayun, Sergeant, ano bang importansya nitong
mga paalala natin about sa mga dekorasyon. Ano po? Sa dekorasyon, syempre po nasa bahay yan. Ano po ang ibig sabihin natin? Ang ibig sabihin po natin ito, kung ingatan po natin ating mga dekorasyon, makakaiwas tayo sa anumang sunog. Ano po? Unang-una po, sa ating pong bibilihin, ano po? Siguraduhin na lehitimo at aprobado ng DTI o Department of Trade and Industry ang mga dekorasyon at produkto na inyong bibilhin. Ano po ang importansya nito na aprobado ng DTI? Ibig sabihin po, pumasya sa standard qualifications po ng DTI, hindi po siya local. Yung po baga sinasabi natin na kung saan-saan lang nabili ba. Pag dumaan po ng DTI, ibig sabihin quality. Magandang klase po safe na safe. Ano pa po ang pangalawa? I-check ng mabuti kung may exposed o sirang parte ang Christmas lights. Kung mayroon ay wag nang gamitin. Importante po ito, lalong-lalo na po sa mga wiring. Kasi po yung sa mga wirings po na yan, sa mga Christmas light, yan po'y kumikislap. Ano po, hindi man po ako electrician, pero yan po ay kadalasan kumikislap. Lalong-lalo na po pag may open po ba, kumbaga sa tao ay parang may sugat. Ano po, isa po ito sa dahilan ng pagkakaroon ng sunog. Huwag na po natin gamitin. Bagamat ay ano na lang po natin, bumili na lang po tayong bago para safe po pangatlo po, iwasang magsaksak sa isang extension o electrical plug ang lahat ng dekorasyon o appliances. Kaya nga po may tinatawag tayo na octopus wiring. Yan pong octopus wiring po ay napakadelikado po niyan sa ating mga mamamayan. Kasi lalong-lalo na po kung ang wire naman natin ay hindi naman ganoong kalidad, tapos doon pa tayo magsasaksak ng lahat ng dekorasyon natin, tapos may appliances pa, ay nako po, ay ingatan po natin isa rin po ito sa dahilan ng ng sunog po ano pa po, i-switch off ang mga dekorasyong dekuryente kung matagal na itong nakabukas, lalo na kung haalis ng bahay. Isa po ito sa mahalagang paalala. Bakit? Tulad ng mga electric fan, yan po, ingatan po natin yan. Sino ba naman gagamit ng electric fan kung tayo ay aalis ng bahay? Ano po, yung mga Christmas light, kahit naman po ay Pasko ngayon, kung umaga, hindi rin naman ma-appreciate ng ating mga kapitbahayan. I-off na po natin, hanggat maaari, sa gabi na lang po pailawin yung Christmas light. Kasi baka po ito ay mag-overheat at isa po sa maging dahilan ng sunog. I-off po natin yung mga appliances kapag tayo ay aalis ng bahay. Ano po, bukod pa po dito, pag tayo ay aalis ng bahay, hindi na po ito paalala sa dekorasyon, about sa dekorasyon, additional safety tips na rin po, pag alis po tayo ng bahay ay siguro din po natin na nakalak ang ating mga pinto, bintana ay nakasara ng maayos, at higit sa lahat ay wala po tayong importanteng bagay na naiwan. Ano po, sapagkat hindi na po natin ito makukuha pa kapag nakuha na ng iba. Ano po? Yun, maraming salamat, Sergeant Mascareñas. Po? Totoo po yan, yung sa isang safety tips po natin na huwag natin bigyan ng oportunidad ang mga nagtatangka. Kasi po walang oportunidad yan, hindi talaga sila mapagtatangka sa ating mga bahay. Ano po? Yung po ang pinakainaan natin, yung opportunity po nila ay mawala po. Isa po sa mga elemento po ng crime yan ay yung opportunity. So no po, maiba naman po tayo. Ito po yung tinatawag na sa fake news naman po tayo. Mapunta tayo sa fake news kasi po naglipa na po ang fake news po natin. Ano po, talagang meron na po. Pinapaalala ko lang po sa nagpapakalat ng fake news ay ito po ay isang krimen na kung saan nakapaloob ito sa ating Revised Penal Code o RPC as amended by Section 18, Article 154 of Republic Act 10951 na po, na any person na who means of printing, lithography, or any other means published as a false news or fake news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Ano po? Ito pong fake news natin tawag dito ay yung nagkakaroon ng mga iba-ibang statement. Ano po? Pwede po tayong masampahan dyan ng kaso. Kasi po, ito po ay krimen. Kaya po, kung sino po mapatunayan, kailangan pong magbayad po sa batas. Kaya po, iwasan po natin pagpapalaganap. Sabi nga nila, pag mag-share po tayo, suriin po natin maigi. Ano po? Kasi po,
kung hindi man po tayo mabiktima, ay may mabiktima pong iba po na mga kababayan natin o mga mamamayan po natin kasi po pag na-share po natin yan, nang hindi po natin dignan kung valid, lalo po hindi po galing sa mga lehitimong mga source po natin. Sabi ko nga po ay meron po tayong mga legit account tulad po ng mga ito pong page po namin, mga Marinduque Police Provincial Office po. Legit account po ito, dito po makita po natin na meron po talagang mga basihan na lahat ng aming pinopost, hindi po kami nagpapakalat ng anumang fake news. Suriin po nating maigi po. Sunod naman po, katulad po ng sinasabi natin na yung sa ating pong pagtaas po ng ating reckless imprudence resulting mga sa non-index crime, magpapaalala rin po tayo sa mga road safety tapes po natin na tatandaan natin ang blow bagets bilang gabay sa paglalakbay. Ano ba yung blow bagets? Yung blow bagets na yun ay meron pong meaning yan mula B-L-O dire-diretso hanggang S po. Sergeant, classmate, ano ba ang letter B dito sa blow bagets na to na tinatawag? Ang unang letter ay letter B. Siyempre, yung battery ng ating mga sasakyan. Tiyaking walang corrosion ang iyong sasakyan. Dapat po, pag tayo babiyahe, i-check natin yung battery ng ating sasakyan kung may tamang karga ba. Kung ito ay lobat, ay dapat ipakargahan mo natin bago tayo umalis ng bahay. Kasi mahirap abutan ng discharge habang nagbabiyahe. Dahil maghahanap pa kayo ng pagpapakargahan ng battery. Kaya laging i-check ang battery ng inyong mga sasakyan. Ayan, so sa letter L naman po natin, anong sunod natin dyan? Ang letter L po ay lights. Siguraduhin gumagana ang engine signal, brake at headlights. Siyempre, napaka-importante po yan kung tayo magbabiyahe. Lalo na sa gabi. Dapat maayos po ang kondisyon ng ilaw ng ating mga sasakyan, ng ating mga signal lights. Para sa gayon ay kung tayo liliko sa kaliwa o sa kanan, dapat gumagana yung ating signal lights nang sa gayon malaman ng ating mga kasunodang sasakyan na tayo liliko sa kaliwa o sa kanan. At yung ating brake lights po, importante yan. Kung kayo hihinto, dapat talaga maayos yung ating brake lights para sa gayon hindi kayo mabunggo ng mga kasunodang sasakyan. At ang ating letter O ay oil, ang langis. I-check kung tama ang level ng langis. Napaka-importante po niyan na i-check yung level ng langis ng ating mga sasakyan dahil pag once na makatihan ng langis ang inyong sasakyan habang nagbabiyahe, malaking problema po yan dahil magkakaroon ng problema sa mga gear or sa makina ng inyong sasakyan. At sunod po ay W, yung water. I-check kung puno ang tubig at walang tagas ang radiator at may tubig ang windscreen wiper. Napaka-importante po niyan na i-check natin yung ating radiator kung may tubig ba para sa gayon ay iwas overheat yung ating mga sasakyan at yung tubig po ng ating windscreen wiper para sa gayon kung magkaroon man ng tumalsik na dumi sa windshield ng ating mga sasakyan ay mapapawi po ng mga tubig na i-spray sa ating windscreen wiper. At ang sunod po sa letter B ay brake. Siguraduhin tama ang level ng brake fluid. At lagi po natin i-check yung mga preno ng ating mga sasakyan bago tayo umalis ng ating mga tahanan kasi yan po ang isa sa mga dahilan ng aksidente, yung mga nawawalan ng preno. Kasi hindi nila chine-check yung kanilang sasakyan bago umalis ng bahay, kaya nagka-cause ng aksidente. At ang sunod po ay air. Siguraduhin tama ang pressure ng mga gulong. Yan, lagi din po natin i-check yung ating mga gulong ng sasakyan kung tama ba ang pressure nito. Nang sa gayon ay maging maayos ang takbo ng inyong sasakyan. Lalo na pag mabilis ang takbo, dapat nasa tamang pressure ng hangin ng gulong. Kasi kung malambot ang gulong ng sasakyan yun, maaaring magwigil ito at mag-cause ng accident. At ang sunod po natin ay G, gas. Maglagay ng sapat na gas sa iyong sasakyan. Yan, napaka-importante po niyan. Dapat secure natin na laging full tank or sakto yung gas ng ating sasakyan kung saan tayo pupunta kasi mahirap maubusan ng gasolina habang nagbabiyahe. Maghahagilap ka pa kung saan ka makakabili. Lalo na kung gabi, mahirap maghanap ng mapapagasolinahan. At ang sunod po ay letter E, engine. Siyempre, i-check kung maayos ang tuning ng makina ng iyong sasakyan. Napaka-importante po yan. Yung makina ng ating mga sasakyan ay lagi po nating i-check kung tama ba ang tuning nito. Nang sa gayon ay maging maayos ang takbo sa ating biyahe.
Ang sunod na ay letter T, tires. Siguraduhin makapal ang gulong ng inyong mga sasakyan. Ayan, ito po. Kung sakali mang medyo manipis na yung ating mga gulong at malayo yung ating pupuntahan, ay mainam po na palitan muna natin ng bagong gulong nang sa gayon ay maging ligtas tayo sa ating biyahe. Kasi once na masabugan kayo ng gulong, ay siguradong aksidente ang aabutin natin. Kaya lagi po natin i-check yung ating mga gulong ng sasakyan. At ang pinakahuli po sa lahat, yung self. Iwasang magmaneho kung ikaw ay inaantok o nakainom ng alak. Yan. Pinaka-importante po yan. Ay yung self. Kung ikaw ay magmamaneho, dapat ay nasa kondisyon ka rin. Kung yung sasakyan mo ay nasa kondisyon, dapat ikaw mismong driver ay nasa tamang kondisyon din. Dapat siguradong hindi ka nakainom ng alak. Yung may sapat kang tulog nang sa gayon na hindi ka makatulog sa biyahe. Once na makatulog ka kasi sa biyahe, yun. Boom, aksidente yan. At sa mga nakainom po, huwag tayong iinom ng alak kung sakaling tayo ay magmamaneho dahil isa po din yan sa nagkukos ng accident, yung mga nagmamaneho ng lasing, nakakatulog sa biyahe. Ilamang po at maraming salamat. Mag-ingat po tayo, mga kababayan. Yun na, maraming salamat, no, classmate. Talagang tandaan po natin yung blow bagets, po, kasi po, yan po ay, may background lang po, ba't po si classmate ang napag-discuss natin ngayon sa blow bagets, kasi po isa rin po yan na talagang legit rider natin dito sa Marinduque, po. Talagang may mga clubs po yan nasalihan para po isa rin po sa mga nag-aano ng mga safety po sa road safety po natin, po. Babalik naman po tayo kay Sergeant Mascareñas bilang pagkatapos po natin, meron ka ba bang nais sabihin or nais ipahayag sa mga kababayan natin, hindi lamang sa bayan ng Gasan kundi sa buong mga nakasubaybay dito sa ating programa? Kami po ay nagpapasalamat sa ating mga mamamayan sa bayan ng Gasan. Sa pakikiisa at pagpapanatili ng kaayusan at katuwang ng pulisya sa mga mahalagang gawain at aktibidades. Lalong-lalo na po sa ating mga force multipliers, sa ating mga advocacy support groups. Halimbawa na lang po yung ating mga PPATS, PARAC, at ang ating pong kalutang. At maraming salamat din po sa aming local chief executive na si Honorable James Martilim at sa mga konsehalis ng Bayan ng Gasan sa pagsuporta sa anumang programa ng ating kapulisan. At sa aking pong pagtatapos, binabati ko po ang aking anak na si General Michiko at si Arabella at ang aking asawa na si Krisha May. At yun lamang po sa aking mga kababayan dyan sa Sitio Manggahan, Barangay 1. Ingat po tayong lahat at God bless us all. Papalo na rin po ng aking page ang Happy Pill TV para sa po mga hugot lines at mga advices sa buhay-buhay. Yun lamang po. Yun, maraming salamat, Sergeant Mascareñas. Happy Pill TV ang mula sa bayan ng Gasan, po. Thank you po sa suporta. Palagi ang suporta dito sa ating programa, po. Kay classmate naman po, kay Police Corporal Erickson Lampas, po. Meron ka bang naisabihin or issues on concern na ba nais mong ipahayag sa ating mga tagapakinig, po? Sa kasalukuyan pong sitwasyon ng ating probinsya na tayo ay napakapayapa, ay patuloy naming pinagpasalamat sa ating mga kababayan sa kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaang ating natatamasa. At hinihiling pa rin po namin ang tuloy-tuloy na suporta ng ating mga kababayan. Maging vigilante po tayo na kung sakaling may mga taong hindi kilala o armadong grupo na maligaw sa inyong mga barangay, ay inyo pong i-report at nang sa gayon ay magawa natin ng aksyon at mapigilan ang pagpapanatili ng mga di kaayayang grupo dito sa ating probinsya. At para po mas lubos na maunawaan ng ating mga kababayan ang trabaho ng aming unit, maaari nyo pong bisitahin at i-follow ang aming Facebook page na Marinduque Provincial Mobile Force Platoon at Facebook account na Marinduque PMFP. At kung meron man po kayong gustong ilapit sa aming unit, maaari nyo po kaming kontakin sa cellphone number na 0998-598-8203. Muli, ito po ang inyong lingkod, Police Corporal Erickson Olampas, 10 ng aking mga kasamahan ng Marinduque Provincial Mobile Force Platoon. Kami po ay always ready to serve dahil sa bagong Pilipinas, ang pulis ay may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yun lang po at maraming salamat. Thank you po sa ating dalawang bisita. Po, talagang matinding talakayan po ang meron po tayo. Talagang halos maubos po natin ang isang buong oras na time slot po na binigay sa atin ng Marinduque News Network. Po. Bilang pagkatapos din po, babasahin ko rin po yung mga nagpapa-shoutout po dito sa comment section po natin. Po. Shoutout ko po si
Totoy Monto o si Jomar, Police Corporal Jomar Montoya ng Palawan Police Provincial Office. Ano po, layo nararating ng ating mga tagapakinig na po, galing pang Palawan, no? Shoutout sa diyan. Di ko alam kung sino sasabihin niya. Sir Pogi, puro Pogi lahat ng kasama natin dito, ano po. Kay Ma'am Mitch Kay, at kay Ma'am Banduriao po, shoutout din po sa inyo, at kay Ma'am Abenoha po, ano po, ng Gasan Municipal Police Station, shoutout po diyan sa inyo, ano po. Mga nakasubaybay po sa atin dito sa ating programa. Binabati nga rin pala ng happy anniversary po ang aking mahal na asawa, no po. Na mag-celebrate kayo mamaya. Yan. Happy anniversary, babe. Yan. Yan. Maraming salamat din po sa mga nakasama po namin dito sa Marinduque News Network. Ano po, talagang lagi kaming na-accommodate po dito sa inyong tahanan. Maraming salamat po. Bilang pagtatapos po, bilang paalala po, lagi tayong mag-ingat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, maging alerto, maging responsable, sumunod sa mga batas at may pagtulungan sa ating mga otoridad para sa kapayapaan at kaayusan ng ating lalawigan. Naway magkaroon tayo ng maganda, ligtas at mapagpalang araw dahil sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pamuno po ng aming bagong Provincial Director, ano po, ito po ang mga aming hotline numbers, ano po, hindi ako na makalimutan. Makita nyo po yan sa ating screen. Sa Marinduque Police Provincial Office, 0998-598-5801. Sa Buwak Municipal Police Station, 0998-598-5802. Sa Gasan Municipal Police Station, 0998-598-5803. Sa Buena Vista Municipal Police Station, 0998-598-5804. Sa Torres Municipal Police Station, 0998-598-5805. Sa Santa Cruz Municipal Police Station, 0998-598-5806. Sa Mugpog Municipal Police Station, 0998-598-5807. At sa Marinduque, PMFP na nakabase sa gitnang bayan, 0998-598-8203. Yun naman po, at maraming salamat po sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw po sa ating lahat. Peace out.